Mukhang hindi maganda eh. Parang lahat tayo yata medyo tayo tinamaan tayo ng magaling. So purihin ang Panginoon, araw ng Panginoon, and I believe lahat po tayo ngayon na narito at handang-handa. No, naalala ko yung sharing natin before, yung we're eager. The eagerness of the people to hear the Word of God. Eager ba tayong makinig sa salita ng Diyos? So, handa tayo mentally na walang mga disturbances sa ating isipan upang makita natin ang nais ng Panginoon. Siguro kung maalala natin binasa kanina, yung ating parallel passage or the scripture reading na kinuha sa Daniel, the book of Daniel, in chapter 12, verses 1 to 3. At doon ay mapapansin natin how the people of God were being delivered. At ginamit doon si Michael, the prince of a great prince, no? Pinakita doon that he will protect those whose name were written in the book. Makita rin natin na speak about the resurrection and the judgment. Na nilarawan doon that many who have died will rise. Some to everlasting life, some facing eternal shame. Meron din namang rewarding na binanggit doon, no? Those who leads other to righteousness will shine like the stars forever. Sa madaling salita, the book of Daniel, chapter 12, verses 1 to 3, is a message of hope. A message of assurance and a message of ultimate victory for the faithful. Pinakikita ko ito dahil ang ating pag-uusapan, ipinamagat akong the voice that brings life. The voice that brings life. In John chapter 5, verses 25 to 29, na binasa kanina ng ating presider. Alam niyo po, John chapter 5, it started in Jerusalem. Merong feast, merong pagdiriwang sa lugar ng Jerusalem that time. At pumunta ang ating Panginoon Kristo, nakarating siya doon sa, pagpasok na sa may pintuan, karating siya doon sa lugar ng pool ng Bethesda, may nakita siyang isang paralyzed for 38 years. At tinanungan niya itong tao ito, gusto mo bang gumaling? Ano sabi ng tao? Sir, hindi naman ako makakapunta ron eh. Kasi pag ini-stir na yung tubig, may nauna sa kanya. So hindi siya makalusong. Kaya hindi niya nakamit yung kanyang ninanais na makaranas ng kagalingan. So sabi ng Panginoong Kristo sa kanya, okay, tumayo ka, ligpit mo yung higaan mo, lumakad ka. And it was a Sabbath. Araw ng Sabbath. Nung makita ng mga tao yung pinagaling na paralyzed person, sinabihan siya, hindi dapat yung ginagawa mo. Araw ng Sabbath. Sabi niya, yung nagpagaling sa akin na may sabi. Sino yon? Hindi niya kilala. Ngayon, nung magkita sila natin Panginoon Kristo sa synagogue, ang sabi na po, magaling ka na. Huwag ka na magkasala, baka malala pa ang abutin mo. Tapos, nung makita niya si Kristo, si Jesus pa lang nagpagaling sa kanya, ni-report niya doon sa mga Jewish leaders na ito yung nagpagaling sa akin. Ito yung nagsabi sa akin na ito ang gawin ko. And it makes a controversy. Nagdala ito ng kontrobersiya. The healing of a 38 years paralyzed person nag-stir up ng controversy between Jesus and the Jewish leaders, religious leaders. So makikita natin yung mga bagay na nangyayari. Nagpagaling si Kristo.
it triggers a controversy. At hindi lamang yan. Lumaki pa yung conflict. Why the conflict? Dahil sinasabi niya, gumagawa yung kanyang ama. At siya gumagawa din. At naunawaan ito ng mga religious leaders, he was making himself equals to God. Na parang siyang Diyos na rin siya, lalong nagalit at gusto siyang patayin. Ito yung mga pangyayari. He was healing, then he was explaining his authority. In the presence of all these religious leaders who believe themselves to be expert of the law. So ang ginawa ng Panginoon Kristo, nagpaliwanag siya. Itong mga pananalita ng Panginoon Kristo ay pinaliwanag niya ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Kung sino siya, yung authority niya, kung saan ang galing. Lalong nagalit nga because he claimed to be equal with God. Working miracles ng ating Panginoon Kristo, explaining his authority, it leads the more increased rejection by these Jewish authorities. Dito sa ating teksto, John chapter 5, verse 25 to 29, nakatuon ito doon sa soberanong kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo to grant life. No? Magbigay ng buhay. At yung binibigay na spiritual na buhay, it is now, ang sabi doon. Ngayon. No? At nagbibigay din siya ng buhay, a bodily resurrection in the future. Alam niyo ba, itong talatang ito, ng John chapter 5, ginamit ito ng iba to support their teaching about the rapture. Ang sabi nila, itong first resurrection, kasi may two resurrections dito eh. Itong resurrection na sinabi, yung una daw resurrection is the rapture. Na-imagine nyo ba yon? Sinabi nung 1 Thessalonians 4, na 13 to 18, sabi, bumaba ang Panginoon Kristo, yung mga patay binuhay, at binago yung mga buhay pa, tinipon sa ulap, at sasalubong sa Panginoon Diyos. At ang sabi nila, there is marriage of the Lamb. Meron daw kasalan doon sa langit. While there is tribulation down. At ito ang ginamit lang, suporta, a proof of that rapture. Na-imagine nyo yun? Yung mga namatay na binuhay at saka yung binagong mga buhay pa, sumalubong kay Christ na bumaba. Imbes na sila magdadala sa Panginoon pababa, sila dinala ng Panginoon pabalik. Sila yung sumalubong. Di ba wala sa luhika? At ginamit itong suporta. Pero titingnan natin, ano pa talaga ito? Bahaging ito. So mapapansin natin na it focuses on Christ's sovereign power to grant spiritual life now and a bodily resurrection afterwards. It emphasizes that hearing Christ, church, hearing Christ's voice causes the spiritual deed. Ay, ano ba yan? Natigas. Palambutin natin. Spiritually dead. Antigas, di ba? Patay na kasi, matigas eh. So palambutin natin, spiritually dead na magkaroon ng buhay. Leading to a passing over from judgment to life. So ibig sabihin, hindi sila dadaan sa judgment. It is establishing that salvation is a sovereign work of the Son who holds authority over life, death, and final judgment. So titingnan natin tatlong bagay sa ating pong pagtalakay. The first one is the immediate resurrection. Second point natin would be the ultimate resurrection. And the third point natin would be the final separation. So titingnan po natin itong mga bagay na ito. First thing na dapat nating mapansin is the immediate resurrection. 26
to 25 to 26. Sa Tagalog po natin babasahin. 25 to 26. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Sapagkat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkaluban din niya ang anak ng magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Immediate resurrection is spiritual life now. Dito nagkakamali yung iba eh. Kasi sabi nila, resurrection lang eh, nakalimutan yung now. Maliwanag dito. An hour, may oras, an hour is coming. Then ang sabi ng Panginoon Kristo, ito'y salita niya na ipinaabot dito sa mga religious leader. Kasi was depending his authority. Kung ano siya. Sinasabi niya doon sa mga religious leader, ang oras darating. May oras na darating. At ngayon na nga, na ang makakarinig sa boses ng anak ng Diyos, ay magkakaroon ng buhay. And now it is here. Na ina-search ng ating Panginoon Kristo, that the time for resurrection is not only future. The time for resurrection is happening already. Now, ano ba niya yung salitang now? Church, visitors. Ang nakakarinig ng salita ng Diyos, magkakaroon ng buhay. Sa panahon nila, pinaunawa ni Christ sa mga religious leader, pag narinig ninyo ang salita ng Diyos, anak ng Diyos, magkakaroon kayo ng buhay. Church, ganun din sa panahon natin ngayon. Pag narinig natin ang salita ng Diyos, ang anak ng Diyos, ay magkakaroon ng buhay. And it is now. It is already happening. It is a spiritual life now. Paano ito nangyari? Sa panahon nila, nandun ang Christ. Si Kristo mismo ang nagsasalita, ang ating Panginoon Kristo. Ngayon, ang kanyang salita ay pinapahayag sa mga palpito. Ang nakakarinig, magkakaroon ng buhay. Because humanity is dead. We are all before. Tayo lahat. We are spiritually dead people. At ang alam niyo mga patay na tao, hindi naniniwala. Hindi yan nakakapag-response. Kaya pag namatay tao, ito, buhay ka, physical eh, but you are spiritually dead, wala kang response. Hindi ka makapamili. Kaya there is no free will. Hindi ka maalam siya, sige, maliligtas, gusto ko muna ng palatay. No. Not until God work in you through the Spirit, bubuhayin ka, bibigyan ka ng buhay, then you will respond. Doon ka pala maka-response. When you are awakened by the Spirit. When you hear the Word of God. Naranasan ba natin lahat yon? O tayo'y nadala lang sa iglesia. Naalala ko nung araw nung ako'y gayain sa iglesia. Bill, pumunta tayo doon sa pagtitipon. Masaya roon. Atin tayo roon, masaya roon. Palakpakan nung araw. Si charismatic eh. Palakpakan. Si Pastor Jim, kikita mo rin, dala yung gitara, tumatalon-talon pa. Pagkatapos ng pagtalon-talon, papunta sa likod, nakangangangan yan. Pagod na. Pero ito makikita natin na sinasabi. Ang tao pag narinig ang pinapahayag na salita ng Diyos, it is not just hearing. Baka sabihin lang narinig, papasok dito, labas sa kabila. No. It is hearing and heeding the word.
naunawaan mo, pinaniniwalaan mo, at inilagak mo ang iyong pagtitiwala na yung salitang ito ay totoo, at doon ka palang magkaroon ng buhay. Pero kung pinasok mo lang dito yun, narinig mo lang, paglabas mo, nakalimutan mo na. Because it refers to a life being regenerated. Binahago na. Nabuksan na. Naunawaan mo na ang salitang narinig. Ganon yung pinararating ni Christ doon sa mga religious leader. You claim to be experts of the law, and I'm telling you this truth. Bakit hindi nyo mapaniwalaan na ako at ang Ama ay kumikilos? Hindi sila naniniwala. Ayaw nilang paniwalaan. At gusto pa nilang patayin ang nagpapahayag ng katotohanan. The church, nagkaroon tayo ng buhay. When we heard God's word being preached Sunday, every Sunday, the word of God being preached in the pulpit. Meron pa rin mga skeptics, kagaya ng mga religious leader. Nagdududa pa rin. Ayaw pa rin maniwala. Observant pa rin sila. Narinig na nila ang tinig ng anak ng Diyos. Kaya maliwanag ang mga patay spiritually will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. At masasabi natin, it is efficacious. Yung pagtawag sa atin, it is an efficacious calling. Pagka ikaw ay itinalaga ng Diyos sa kaligtasan, at narinig mo, inunawa mo, pinaniwalaan mo, at nilagyan mo ng pagtitiwala ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pagbabagong buhay. Magkakaroon ng buhay. Magkakaroon ng ipinamuhay. Dapat inunawa. Tinawag ka ng Diyos, hindi ka makakatanggi. Ang sino mang tatawagin ng Diyos, hindi makakatanggi. Ang tumatanggi, ay hindi siguro talaga tinawag ng Diyos. Kaya meron akong napanood sa Facebook, kinukontra yung efficacious call. Talagang pinipilit niya free will. Laging may free will sila. Matutulog lang ako, napupuyat ako, dahil pinanonood ko lagi yung ganon. Bakit hindi na matanggap? Lagi nilang, hindi, mayroong free will talaga. Ang umayaw lang daw yung tao. Na-imagine ba yung patay ka, pero nga free will? Makapamili ba ang patay ng gusto niya? Anong gusto mo? Kamagong? Plywood? Hindi makakapamili ang patay. Ang nakakapamili yan yung mayroong buhay. At dahil sa salita ng Diyos, binuhay tayo at hindi natin pinili. Tinawag tayo ng Diyos para sa kaligtasan. Hindi natin pinili. Ang Diyos ang pumili sa atin para tayong maligtas. Maliwanag yung sinasabi. There is life in Himself. Kasi as the Father has life in Himself, so has granted the Son also to have life in Himself. Sa maliwanag, Jesus Christ is not only the channel of life, but He is the source of life. Siya pinagmumula ng buhay. Yung maliwanag na sinasabi. In John 5:21, for as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom He will. So pinakikita dito yung absolute equality, the divine authority, and shared power between the Father and Jesus. Lalong-lalo na po sa bahagi po ng pagbibigay ng buhay. Kung paano may buhay sa Ama, may buhay din sa Anak. So, Jesus claimed the same life-giving power as the Father. So, masasabi ko, it refers to both the physical resurrection ng mga patay spiritually,
and the spiritual resurrection. Mayroong kapangyarihan ang Panginoon Kristo sa bagay niya yan. Then if we look at in that context, there is this radical claim ng ating Panginoon Kristo to divinity. Ito yung response niya sa mga religious leaders. Ito mga kinakausap niya. Mga skeptics na mga religious experts. Hindi nila nauunawaan ang sinasabi natin Panginoon Kristo. Na hinahamon ang kanyang authority. Hinahamon ang kanyang ginawang pagpapagaling on a day of Sabbath. Bakit ka nagpapagaling? Alam na, yung pinaliwanag ni Christ yung patungkol sa Sabbath eh. Ang Sabbath hindi man ginawa para sa, ano yan eh, para sa tao yan eh, ang Sabbath. So hindi manawaan ng mga religious leader. Kaya nga, sinabi niya, me and the Father is working together. Kung may perfect unity yung pagkilos na hindi matanggap ng religious leader, lalo nilang hinahangad patay ng ating Panginoon Kristo. Pero kung unawain ito, the channel, Jesus Christ, not just the channel of life, but the source of life. At ang pamamaraan ng pagbibigay ng buhay ay maliwanag na maliwanag. When the dead will hear the voice, those who hear will live. Tandaan po natin yung sinasabi natin hear dito, hindi lang pinakinggan. Ito'y pinakinggan, naunawaan, you have that knowledge, you approve, you have that assent na ito'y totoo, and then you put your trust. That is saving faith. So nagkaroon sila ng buhay. Sa madaling salita, spiritual life is granted to hearing the voice of Christ. Sa panahon natin, hearing the gospel. It is a work of the sovereign grace of God. Hearing the gospel. Tinuturo dito, di ba? One way of the grace of God is hearing the gospel. Reading His words. Maraming way of grace. No? Ay sovereign grace ng Panginoon na pinagkalob sa atin. Kaya kayong mga nagdududa dyan, mayroon pa mga skeptics ngayon, buksan niya yung mga pangunawa. Kung nagdududa pa kayo, kayo na may Kristiyano na, pero sa sarili niyo, duda pa rin kayo. Meron kayong problema. Baka may problema kayo, inaangkin nyo lang na kay Kristiyano na, pero nagdududa pa rin kayo sa kaligtasan nyo. Hindi nyo pa rin maibigay yung tama, tapat na pananalig sa pagkatao at sa mga ginawa ni Kristo para sa iyong kaligtasan. Then you have a problem with your spiritual life. Because spiritual life is granted through the hearing of the voice of Christ. Pangalawang punto natin, the ultimate resurrection. A bodily life in the future. No? Meaning the physical resurrection, which is a future promise in verse 28-29. Ano sabi? 28-29. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras. Binanggit na naman yung oras. Yung una may oras niya eh. Kailan ginamit yung oras now. Mayroon ng now na kasama. Dito iba naman. No? Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Then 29, at magsisilabas. Ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. Tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Parang maganda sa English eh. Basahin natin sa English. Ang sabi, 29. And come, 28.
Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice and come out, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. Na mapapansin niyo ba, sabi ni Christ doon sa mga sa mga religious leader, yung mga kausap niya ito, mga religious leader. Sabi niya, huwag kayong magtaka. Do not marvel at this. Tapos binanggit dito, in verse 27, and he, sino yung he na binanggit sa verse 27? And he, the Father, has given him, sino yung him? It is the Son, authority to execute judgment. Sa madaling salita, ang ating Panginoong Kristo, sinasabi niya doon sa mga religious leader, I am the sovereign judge. I will judge. Kaya sinasabi niya sa mga skeptics na ito, that spiritual resurrection is only the beginning. Because there is a bodily resurrection afterwards. Yung binigay sa ating buhay, simula lang ito. Itong buhay na binigay ng salita ng Diyos sa atin, ibinigay ng Diyos sa atin, na ipinamumuhay natin ng tama. Simula lang. Kaya sa panahon natin ngayon, sa pamumuhay natin ngayon, lumakad tayo sa kalooban ng Diyos dahil ito yung gabay natin hanggang doon sa matapos ang lahat ng bagay. When everything culminates, then the Lord Jesus Christ returns. He will be the sovereign judge doon sa ating mga nagawa. Kaya sinasabi niya sa mga nagdududa sa Kanya, I am the sovereign judge. You have to have that life now. Because afterwards, I will judge you. Na parang sinasabi ni Christ, buhay kayo ngayon. Pero tandaan ninyo, yung uri ng inyong pamumuhay ngayon, ako din ang hatol sa inyo afterwards. For an hour is coming when all who are in the tomb, who are in the grave, will hear His voice. So maliwanag. Yung hour na ito is future. When all in the graves will hear His voice, and they will come out. So ito yung final resurrection. Kaya ang layo doon sa paliwanag ng mga naniwala sa rapture. Pagka bumalik ang Panginoon, nag-rapture ka, dinala ka sa taas, meron doon kayo, namumuhay kayo, meron tribulation sa baba. Pagkatapos biglang baba ang Panginoon Kristo, meron na namang maliligtas. Kinuha na nga yung mga righteous. Pagbalik niya, may maliligtas pa uli. Yung makaligtas makaligtas sa tribulation, maliligtas pa uli. The future, the hour is coming when all in the graves will hear a voice. They will come out. This is the ultimate resurrection. The same voice that gives life is the voice that will wake up doon sa mga nasa libingan. Those physically dead. The same voice ang magpapabangon sa kanila. They will come out. And there comes the third point natin. The final separation. In verse 29, kung basahin ko ulit. And come out those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. So makikita natin dito yung pagkabuhay is not universal in its outcome. Sapagkat mayroong ultimate division or there is this final separation. Although the scope, masabi din universal dahil bubuhayan ang lahat ng patay. The wicked and the righteous, bubuhayan lahat.
But the outcome is not universal. Sapagkat maliwanag, used to have done evil to the resurrection of judgment. So, dalawang resurrection. In the second coming, pagparito ng ating Panginoon Kristo, mayroong pagkabuhay. Resurrection to life and resurrection of judgment. Those who have done good, maliwanag sa atin to, those who have done good. Siguro naman, maliwanag sa atin kung ano yung good na sinasabi. It is a life of righteousness. It is a life of faith. It is a life of complete obedience to the will of God. Meaning, it speaks about us believers. Us believers. Question yourselves, as believers, tayo ba yung mga mananampalataya? Then we are assured of those who will receive, those who will emerge to eternal life. Yung mga gumagawa ng kabutihan. Those who are regenerated, those who believe, those who persevere. Kailangan natin yung perseverance sa ating paglakad. Dahil yung ating buhay na binigay sa atin is simula lang. At ito nga yung final. Pagdating ng Panginoon Kristo. Kailangan masumpungan natin yung tamang paglakad sa buhay pananampalataya. Ngayon yung preparation natin. Hindi natin alam kasi kung kailan darating ang Panginoon. Pero kailangan natin mapagbantay. Yung iba natatakot na, giyera na! Babalik na ang Panginoon Diyos, paano nagagawin natin? Ba't ka natatakot? Sinabi na nga ng Panginoon yan eh. Mangyayari yung mga bagay yan. Wala kayong gawin kung mamuhay kayo normal bilang mananampalataya. Everything will happen according to God's sovereign plan. Ano ikakatakot natin dyan? Mag-giyera na! But we are assured of life. Anong katakutan natin? Pero hindi ko sinasabi hindi ako takot. Meron akong takot. Pero hindi ako natakot sa kapahamakan. Aba, masakit tamaan ng bala. Ano ka? Di ba? Gusto niyo ba yun? Tatamaan ka ng bomba? Walang may gusto nun. But whatever happens is, we are assured of life. Kaya wala tayong dapat pag-alala. Mamuhay lang tayo. Iba merong tinatawag scatophobia. Takot na. Lahat na naririnig ko din sa mga, nako, maghanda na kayo. Andyan na. Tinatakot pa lang ang tao. Dapat walang pagkatakot. Meron tayong pakialam sa mga nangyayari sa kapaligiran, pero wala kang dapat ikatakot. Because everything happens according to God's plan. No? So we have to have that resurrection of life. All who have done good will emerge to eternal life. On the other hand, those who have done evil, alam natin kung ano ibig sabihin ng evil. Unbelieving, living a wicked way, doing everything according to their own will, walang pananampalataya, bahala na si Batman, yung lakad nila walang kasiguraduhan. Aba, dito kayo hahantong, emerge to condemnation. We have to be prepared. So mag-ingat tayo dyan. Lahat yung mga may skeptics pa dyan, sa mga observant pa, tinatawagan kayo ng salita ng Diyos. Sapagkat maliwanag na pinakikita ang banal na kasulatan that Christ is both the Savior to those who hear and a judge to those who refuse to heed to the call. Therefore, church, the resurrection of life is not based on merits. Hindi sa iyong kagalingan, but on the gift of life received through Christ. Ang buhay natin nanggagaling kay Kristo, nang dahil kay Kristo at para kay Kristo.
Yan po ang buhay ng isang mananampalatayang Kristiyano. Kaya nga, those in Christ have already passed from death to life. No, nung nabuhay tayo spiritually, hindi ka nahatulan. No? Whoever hears my word and believe in him that sent me has eternal life. He does not come into judgment. Verse 24. Diba? Kung totoo tayo Kaya yung sinasabi nga, sure tayo. Hindi na tayo dadako doon sa paghatol. Kaya ipamuhay natin, lumakad. Hindi tayo perfect, Because there is that remnant of sin within. Naghahanap lang na ng pagkakataong umalagwa pag hindi ka nag-iingat. So Christians, we have to be very careful sa ating paglakad sa buhay pananampalataya. Hindi tayo, wala pang perfecto sa atin. Ang perfection will come kapag ka natapos na lahat ng bagay. Nagko-culminate na. At tinawag na tayo. Sasama na tayo sa kawan ng Diyos. But as of now, we have to be very careful in living our Christian life. For us to emerge to eternal life. Kaya po, mga kapatid, kalahating oras pa yata itong nanda ko. Kaya nyo pa? Half an hour. Ay, tatapusin na natin. By conclusion, the voice that calls the dead to life in this present is the same voice that will raise them in the future. Yung nagbigay ng buhay sa iyo ngayon, na pinakinggan mo, ito rin yung boses na maririnig mo para buhayin ka muli. The only thing is that either you emerge to life eternal or to condemnation. Everlasting separation to God. Kaya po ang hamon natin, let us make sure we are in Christ, who is the source of life, to avoid the resurrection of condemnation. Sa challenge mo natin, kung narinig ninyo ang tinig ng ating Panginoon Kristo na tinatawag ka ngayon, heed, listen. Listen to that voice, because that voice is the voice that gives life. Listen. Skeptics, listen. Because that voice is the voice that will give you life. Buhay. Kaya yun ang paghamon po natin. Maging tayo mga mananampalatayang Kristiyano na. We claim to be Christians. Sunday after Sunday after Sunday, we hear God's word being delivered, being preached in all pulpits. Listen to these words, for the word of God will guide us to have a sanctified life. Pakinggan natin lagi ang kanyang salita. Dahil kung paano sinabi ni Paul, malapit na, nasa pintuan ang Panginoon Kristo nung panahon niya. Lalo na ngayon sa panahon natin, mas malapit siya. The only thing you have to do is to be prepared. Prepared, prepared, prepared. Living the way we live, yung natural na pamumuhay. And then just wait. But we have to live a righteous life. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat sapagkat lagi kang nariyan na laging nagpapaalala sa amin upang ingatan, upang bantayan namin ang aming pamamaraan ng pamumuhay upang dumating man ang iyong muling pagparito. Hindi kami maiwan at hindi kami malagay sa kaparusahan. Kaya po, Panginoon Diyos, salamat sa patuloy mong pagpapahayag na iyong mga aral at mga salita. All these words will guide us to a righteous living
to a righteous life, upang maging handa kaming lagi sa iyong muling pagparito. Kaya salamat, Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo. Amen.